Bakit ganyan ang amoy mo? Pabango ba ang kahirapan sa pinanggalingan mo? Tawanan? Na-inspire lang ako? Hindi. Mas bagay sa iyo yan, promise, is greater than nagtawanan ng buong courtyard. Walang sinumang gumalaw, pero bigla, tumayo ang umiyak na bagong estudyante. Pinunasan ang putik sa kanyang mukha at tinitigan ng diretso sa mata si Beatrice. Ang hindi alam ng gabuli na iyon, babaliktarin ng babaeng ito ang mundo nilang lahat. Ibalik natin kayo sa simula. Ang San Ignacio International School ay nakatayo sa 12 hektarya ng napakagandang lupain sa Alabang. Ang klase ng eskwelahan kung saan ang magusali ay mukhang galing sa isang historical drama noong panahon ng Makastila. Mahaliging bato, mahalamang gumagapang sa mapader na ladrilyo, at isang motto sa salitang Latin na nakaukit sa itaas ng pangunahing pasukan na wala namang nakakaintindi pero nakukunwari ang lahat na alam nila. Matrikula, 1,5 milyong piso kada taon. At hindi pa kasama ron ang mauniforme para sa equestrian club, ang winter trip sa Niseko, o ang voluntaryong donasyon na ibinibigay ng bawat pamilya tuwing charity gala sa Manila Peninsula. Ang populasyon mga estudyante ay halos puro mga mestizot mestiza. Lumang, yaman. Mga nakapasok dahil sa koneksyon at apelyido. Mga batang inihahatid ng mga Land Cruiser at Toyota Alphard at kilala ang mga lolo't lolang isa't isa sa unang pangalan. Ang ilang mga estudyanteng morena o galing sa labas ng kanilang sirkulo na naglalakat sa mga pasilyong iyon ay may mabilis na natututo ng panuntunan, manahimik maging imbisible at huwag humarang sa daan. Iyan ang mundong pinasok ni Ligaya Santos noong isang umaga ng Martes noong unang linggo ng Setyembre. Siya ay 16 anyos, matangkad para sa kanyang edad at ang kanyang natural na kulot na buhok ay nakatali ng maayos. May dala siyang luma at gawa sa balat na notebook sa ilalim ng kanyang braso, yung may tali na elastic at may mapahinang mansado ng kape. Lagi siyang nagsusulat dito, mga obserbasyon, nararamdaman, mga usapang naririnig niya. Nakasanayan na niya ito mula sa ilang taong pagiging laging bagong estudyante. Ito na ang kanyang ika-4 na eskwelahan sa loob ng 5 taon. Hinatid siyang kanyang ina, si Ati. Dalisay Santos, isang kanto ang layo mula sa main entrance. Hindi dahil wala silang pambayad sa drop-off lane, hindi dahil pangit ang kotse nila, kundi dahil ayaw ni Dalisay nga atensyon. Kasi katatanggap lang ni Dalisay ng posisyon bilang Director ng Human Rights Office sa Department of Justice DOJ ng Pilipinas. Lumipat ang kanilang pamilya mula Cebu papuntang Metro Manila para mismong sa trabahong ito. Ito yung klase ngang posisyon na may kasamang security detail at direktang linya sa Secretary of Justice. Pero walang binanggit si Ligaya tungkol doon. Wala sa application, wala sa interview, at wala sa kahit kaninong kaluluwa sa San Ignacio. Sa diyang pinili ni Dalisay ang eskwelahang ito, ang ganda ng manakasulat sa brochure, inklusibong komunidad, iba't ibang pananaw, edukasyong nakabase sa magandang asal. Nakduda agad si Ligaya noong makita pa lang niya ang parking lot. Naglakat siya papasok sa front gate noong umagang iyon na walang ibang dala kundi ang kanyang notebook at isang tahimik na tapang na wala ang karamihan sa mga matatanda. Ang amoy nga hangin ay parang basa nga dahon at mamahaling pabango. Umugong ang mas sprinkler sa harapang damuhan, isang hardinero ang nagugupit nga. Mga halaman malapit sa pasukan at hindi man lang umangat ang tingin ng dumaan siya. Huminto siya sa isang tansong plek malapit sa pasukan ng gymnasium. Montemayor Sports Pavilion, donasyon ng pamilya Montemayor. Binasa niya ito, tinandaan, at nakpatuloy sa paglalakad. Ngayon, pag-usapan natin si Beatrice Montemayor. Dumating si Beatrice 7 minuto pagkatapos ni Ligaya, puting Land Cruiser. Ang kanyang nakatatandang kapatid ang nagmamaneho. Bumaba siya sa kotseng iyon na parang personal runway niya ang courtyard. Designer na backpack, bagong blow dry ang buhok, at nakapatong ang sunglasses sa kanyang ulo kahit maulap ang kalangitan. Ang tatay niya ay si Don Gabriel Montemayor, isang real estate magnate, miyembro ng board ng San Ignacio, ang lalaking nagpatayo ng gym, nagpondo sa bagong science lab, at may personal na cellphone number ng principal.
Namanan ni Beatrice ang kumpiyansa ng kanyang ama at wala ni katiting ng pagiging maingat nito. Charming siya kapag nakatingin ang matitya, pero walang awa kapag nakatalikot sila. Nagsasalita siya sa boses na sapat ang tamis para magmukhang ginosente sa isang recording pero sapat ang talim para magiwan peklat at mayroon siyang pattern. Noong nakaraang taon, isang indigenous na scholar na nangangalang Amihan ang nag-transfer sa kalagitnaan ng semestre pagkatapos ng ilang buwang pambubuli. Mga racist na mensahe sa kanyang lokar, mga sismis sa social media, isang malupit na palayaw na kumalat sa buong junior class. Nagsampo ng reklamo ang mga magulang ni Amihan. Nag-imbestiga si Principal Eduardo Villanueva. Makalipas ang 2 araw, tumawag si Don Gabriel Montemayor. Naglaho ang reklamo. Naglaho si Amihan. At hindi man lang umabsen ng kahit isang araw si Beatrice. Ganyan tumakbo ang San Ignacio. Para ang nagsasalita, kapangyarihan ang pumoprotekta at pananahimik ang kapalit ng pagtanggap. Ngayon, may isa pang detalye tungkol sa courtyard na iyon, isang bagay na walang pumansin sa unang araw ng eskwela. Nakakabit sa haliging bato malapit sa pangunahing daanan, sakto lang sa taas mata ay isang maliit na security camera. Itim na dome, may maliit na pulang ilaw na kumukurap tuwing ilang segundo, nire-record nito ang lahat, ang tawanan, ang pagtulak, ang putik, ang luha. At si Ligaya Santos, ang babaeng nakakapansin ng lahat, na nagsusulat ng lahat, na hindi nakakalimot sa kahit anong mukha o salita. Napansin niya agad ang kamera na iyon pagkapasok pa lang niya sa gate. Hindi lang siya nagsalita tungkol dito, hindi pa. Ang unang buwang araw ni Ligaya sa San Ignacio ay nasimula sa katahimikan at nagtapos sa kahihiyan. Ayos lang naman ang maklase sa umaga. Umupo siya sa pinakalikot na hilera ng bawat kwarto, naknotes, hindi naktaas ng kamay, at hindi nagsalita maliban kung tinawag siya mismo ng guro. Sa AP English, ang guro, isang payat na babae na may reading glasses na nakakabit sa kwintas, ay pinag-introduce ang klase ng kanilang pangalan at isang interesting fact. Nang sabihin ni Ligaya na lumipat siya mula Cebu, bumulong ang isang lalaki sa ikalawang hilera sa kaibigan niya. Pustahan alam niya lahat ng gasquates area doon. Tumawa ang kaibigan habang tinatakpan ang bibig. Hindi narinig o walang pakialam ang guro. Isinulat ni Ligaya ang oras at ang eksaktong sinabi sa kanyang notebook. Sinalungguhitan niya ito ng 2 beses. Pasapit ng third period, kumalat ng ngabulungan. Ang bagong estudyante, ang moron ng babae, ang tinarget agad ni Beatrice sa unang araw, mabilis kumalat ang balita sa San Ignacio. Hindi sa mga pasilyo, kundi sa mga group chat, mga disappearing messages, at mga tingginang nagpapalitan sa buong silid-aralan. Naramdaman ito ni Ligaya. Ang partikular na pakiramdam kung saan nakikita kang lahat, pero walang tumitingin sa iyo ng diretso. Pagkatapos ay dumating ang lunch. Ang cafeteria sa San Ignacio ay hindi mukhang cafeteria. Mukha itong high-end restaurant. Mga bilog na mesa na may totoong mantel, isang salad bar na may quinoa at organic vegetables, at mga bintanang mula sahig hanggang kisame na nakatingin sa mga athletic fields. Amoy wagyu beef at sariwang tinapay ang buong kwarto. Kumuha ang tray si Ligaya at nahanap ng bakanteng mesa malapit sa bintana. Binuksan niya ang kanyang notebook at nagsimulang magsulat. Ang mesa ni Beatrice ay nasa pinakagitnang kwarto, ang trono. 4 ang upuan pero 3 tao lang ang nakaupo. Si Beatrice, si Micaela Valdez at si Chloe Sai. Ang ika-4 na upuan ay nanatiling bakante. Isang power move. Walang umupo roon maliban kung imbitado. Napansin ni Beatrice si Ligaya sa loob ng 30 segundo. Hindi niya hininaan ang boses niya. Hindi niya talaga ginagawa yun? Oh my God, yan ba yung babae kaninang umaga? Ang mood girl? Humilig paharap si Micaela. Mag-isa siyang nakaupo. Nakakagulat. I mean, ano ba in-expect nila? Sabi ni Beatrice, sapat ang lakas para marining ng 3 katabing mesa. Hindi mo pwedeng basta-basta na lang magulok ng diversity admit sa eskwelahang to at isiping babagay siya. Hindi ganun yun. Mukhang hindi komportable ang isang babae sa kabilang mesa. Tumitik siya sa kanyang plato, walang sinabi.
Ngumisi ang isang lalaki sa likod ni Beatrice, wala ring sinabi. Iyon ang ecosystem nila. Nagsalita si Beatrice. Ang iba, gumanap ng pananahimik. Hindi umangat ang tingin ni Ligaya. Patuloy sa paggalaw ang kanyang ballpen sa pahina, pero nangingini ang kanyang kamay. Bahagya lang. Sapat lang para mas madin ang pagsulat niya kaysa sa normal at bumaon ang tinta hanggang sa susunod na pahina. Isinulat niya ang oras. Isinulat niya ang gasalita. Isinulat niya kung sino ang tumawa. Natapos ang lunch. Kinuha ni Ligaya ang kanyang tray, inilikpit, at naglakad palabas habang mahigpit na nakayakap ang kanyang notebook sa kanyang dibdib. Mariin ang pagkakakagat ng kanyang mangipin hanggang sa sumakit ang panga niya. Sa pasilyo pagkatapos ng lunch lumala ang lahat. Naglalakad si Ligaya papunta sa kanyang locker sa ikalawang palapag. Amoy floor wax at whiteboard marker ang koridor. Umingit ang kanyang sapatos sa tiles. Karamihan sa mga estudyante ay palabas pa lang ng cafeteria kaya halos walang tao sa pasilyo. Halos, sumulpot si Beatrice mula sa kanto. Dalawang hakbang sa likod niya si Micaela. Mabilis silang naglalakad. Sapat ang bilis para hindi makmukhang sinadya ang pakbangga, pero sapat ang bagal para maniwala ang isang guro na aksidente lang. Bumangga ang balikat ni Beatrice nang diretso sa dibdib ni Ligaya. Lumipat ang magamit ni Ligaya. Bumaksa sa tile ang kanyang notebook at dumausdos. Nanggalat ang mga papel sa pasilyo. Ang kanyang schedule, ang printed campus map, isang isinulat kamay, na listahan ng mga classroom number. Huminto si Beatrice, tumingin sa kalat, tapos tumingin kay Ligaya na may ngiting walang anumang senseridad. Oh my God, I'm so sorry. Literally, hindi kita nakita diyan. Huminto siya, itinagilit ang ulo. Baka dapat magsuot ka ngang. Mas maliwanag na damit, para makita ka nga tao. Tumawa si Micaela. Hindi totoong tawa. Isang performance, nakalabas ang phone niya. Nakababa ang anggulo, nagre-record, lumuhod si Ligaya. Sa sahig at isa-isang pinulot ang mga papel. Kalmado na ang mga kamay niya ngayon. Hindi dahil hindi siya galit, kundi dahil nagdesisyon siyang maging tahimik. Panghuli niyang kinuha ang kanyang notebook. Bumaksak itong nakabukas. Nakikita ang pahina na may mga isinulat niya ngayong araw. Ang maoras, ang makots, ang mapangalan. Isinara niya ito, inipit sa ilalim ng kanyang braso, tumayo at sakto sa sandaling iyon dumaan ang isang guro. Si Sir Mendoza, Department ng History. Naka-gray na blazer, may hawak na kape. Nakita niya si Ligaya na nakaluhod. Nakita niya ang mapapel sa sahig. Nakita niya si Beatrice na nakatayo sa harap niya habang nakalabas ang phone ni Micaela. Naktama ang mata nila ni Ligaya ng eksaktong 1 segundo. Tapos umiwas siya ng tingin. Binilisan ang lakat, lumiko sa kanto, at nawala. Pinanot siya ni Ligaya na umalis. Kabisado rin niya ang mukha nito. Nung hapong iyon, nagsimula ang ulan. Malakas ang buhos, gawa ang habagat nung 6 period. Narinig ni Ligaya ang pahampas nito sa mga bintana ng silid-aralan. Pagring ang final bell, basang-basa na ang koryat. May manaywang tubig sa mabababang bahagi malapit sa mga hardin. Kasing kulay na ang basang semento ang kalangitan. Naglakad si Ligaya papunta sa pick-up area sa kabilang dulo ng campus. Hawak niya ang phone sa isang kamay, nagte-text sa kanyang ina. Nakasabit ang backpack niya sa isang balikat. Basa na ang kanyang sapatos. Nadaanan niya ang hardin. Kumikipot ang batong danan dito. At ang lupa sa makabilang gilid ay malambot, isang bahagi ngang lupa na ginawang makapal at may itim na putik ng ulan. Doon sila nahihintay. Nakatayo si Beatrice sa daanan, si Micaela sa kaliwa, si Chloe sa kanan. 3 punto ngang isang tatsulok, sadyang pinag-isipan ang geometry, walang pupuntahan. Hey new girl, masigla ang boses ni Beatrice halos parang palakaibigan. Gusto lang sana kitang i-welcome ng mayos, Dahil hindi tayo masyadong nakausap kaninang umaga, huminto si Ligaya. Naglipat-lipat ang tingin niya sa kanilang tatlo. Alam na niya kung ano ang mangyayari. Nararamdaman niya ito sa kanyang tiyan, ang malamig at mabigat na pakiramdam na iyon. Gusto ko lang umuwi, mahinang sabi ni Ligaya.
Nagpakutin na sumimanggot si Beatrice. Ang sweet, pero hindi pa kami tapos makipag-usap sa iyo. Humakbang papalapit si Chloe mula sa kanan. Gumalaw si Micaela pakaliwa. Naksara ang espasyo sa likuran ni Ligaya. Alam mo kung gaano ang problema sa'yo, sabi ni Beatrice. Naglalakat ka rito na parang belong ka, na parang may nag-invite sa iyo, pero wala naman, humakbang siya palapit, masyadong malapit, nakapasok ka dahil sa kwota. Alam nga hat yan. Nandito ka kasi may committee kung saan na nakonsensya. Hindi dahil pinahirapan mo yan, hindi dahil deserve mo. Nanginginig ang labi ni Ligaya. Nag-init ang kanyang mga mata, pero hindi niya inalis ang tingin kay Beatrice. Hindi yan toto, sabi niya. Ngumiti si Beatrice, mabagal at malamig. Yeah? Bakit ka umiyak? Inilagay niya ang dalawang kamay sa balikat ni Ligaya at itinulak siya. Napatras si Ligaya mula sa daanan. Tumapak ang mapaan niya sa putik. Nawalan siya ng balanse. Bumaksak siya, malakas. Likot niya muna ang tumama sa basang lupa. Tapos ang kanyang siko. Tapos ang kanyang ngapalat. Tumalsik ang putik sa kanyang uniforme, sa kanyang lik, sa kanyang mukha. Bumaksak ang kanyang notebook sa isang sanaw at agad na nabasa. Ang tunok na ginawa niya ay hindi siga. Isa itong pagapol ng hininga. Yung klaseng naipit sa pagitan ng dibdib at lalamunan. 20 estudyante ang nanut mula sa covered walkway. Ang iba ay nakalabas ang phone, nagre-record. Ang iba ay nakatayo lang doon, naninigas, hindi komportable, nagtitinginan sa isa't isa na humihingi ng permiso na may gawin. Walang gumalaw. Tumingin si Beatrice kay Ligaya na parang sinusuri niya ang isang nakakadiring bagay sa ilalim ng sapatos niya. Diyan kakabilang, marami pang tawanan. Hindi galing sa lahat, pero sapat na. Naupo si Ligaya sa putikan ng buwang 5 segundo, ulan sa mukha niya, luhan na humahalo sa dumi, at ang sirang notebook sa tabi niya. Tapos gumawa siyang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino sa kanila. Tumayo siya, mabagal, si Nadia. Tumutulo ang putik mula sa kanyang blazer. Pinulot niya ang kanyang notebook. Pinunasan niya ang mukha niya gamit ang likot ng kanyang manggas, isang mahaba at matatak na haplos sa kanyang pisngi. At tiningnan niya si Beatrice Montemayor na may ekspresyong hindi galit, hindi lungkot. Memorya, kinakabisado niya ang bawat mukha, bawat tawa, bawat nakaangat na phone, bawat taong walang ginawa. Wala siyang sinabing kahit isang salita, tinalikuran niya sila at naglakad palayo. May putik sa buhok, putik sa sapatos, tuwid ang likot, pantay ang ulo. Pinanot siyang umalis ni Beatrice at walang naramdaman. Itinago ni Micaela ang kanyang phone. Nag-check si Chloe ng lipstick niya sa isang compact mirror. Walang nakapansin sa kanila sa security camera sa itaas ng haligi sa courtyard. Kumurap ang pulang ilaw nito ng minsan, tapos inulit pa. At hindi nila alam na paglipas ng 45 minuto, papasok si Ligaya Santos sa kanilang pintuan na punong putik, iaabot sa kanyang ina ang listahan ng mapangalan, at magsisimulan ng isang bagay na walang sinuman, hindi si Beatrice, hindi si Don Gabriel Montemayor, hindi si Principal Villanueva, ang makakapihil. Pumasok si Ligaya sa front door ng 4:17 ng hapon. Nasa kusina si Dalisay Santos, bukas ang laptop, suot ang reading glasses, na-review ang mga case files mula sa una niyang linggo sa DOJ. Isang mungang salabat ang nasa tabi niya, puno pa, umusok pa. Ang bahay ay amoy lemon cleaner at bagong labang damit. Umangat ang tingin niya nang bumukas ang pinto. At pagkatapos ay tumigil siya sa paginga. Nakatayo ang anak niya sa pasilyo. Balot ng putik ang kanyang blazer. Putik sa buhok. Putik na natutuyo sa mga pisngi at sumusunod sa landas ng kanyang luha. Ang kanyang notebook, ang laging dalhin niya kahit saan, ang ibinigay ni Dalisay sa kanyang 13 kaarawan, ay nakabitin sa kanyang kamay. Tumutulo ang kayumangging tubig papunta sa kahoy na sahig. Hindi napasinghap si Dalisay. Hindi sumigaw. Hindi nakmadaling kumuhang tuwalya. Isinara niya ang kanyang laptop, tinanggal ang kanyang salamin, at pinakrus ang makamay sa mesa. Sabihin mo sa akin ang lahat. Naupo si Ligaya sa tapat ng kanyang ina. Hindi mo na siya nagpalit.
nahodamit. Hindi siya nahilamos. Umupo siya sa silya sa kusina na may putik pa rin sa balat at sinabi sa kanyang ina ang bawat detalye. Ang sinabi sa courtyard, ang nakomento sa kafeteria, ang pakbangga sa pasilyo, ang pakrikot ng phone ni Micaela, ang guro na umiwas ng tingin, ang paktulak, ang putik, ang tawanan, ang mapangalan. Binuksan niya ang kanyang notebook sa mga pahinang hindi nasira. Naisulat niya ang lahat, mga oras, quotes, description, lokasyon. Nakikinig si Dalisay nang hindi sumasabat ni minsan. Hindi nakbago ang mukha niya, pero ang kanyang kanang kamay na nakapatong sa mesa ay nanigas. Pumuti ang mabukong kanyang daliri sa pagdiin sa kahoy. Nang matapos si Ligaya, isang tanong lang ang ibinigay ni Dalisay. May mga kamera ba sa courtyard? Tumango si Ligaya. Kinuha ni Dalisay ang kanyang phone. Hindi siya tumawa sa eskwelahan. Hindi siya tumawa sa principal. Hindi siya tumawag sa parent hotline na nasa website NG San Ignacio. Tumawag siya sa dati niyang katrabaho sa Cybercrime at Human Rights Division ng NBI. Inabot ng 4 na minuto ang pag-usap. Hindi naririnig ni Ligaya ang kabilang linya, pero narinig niya ang kanyang ina na sinabi ng malinaw ang tatlong bagay. Pattern of conduct, mga estudyanteng saksi, pakipreserve ang surveillance. Nang ibaba ni Dalisay ang linya, tumingin siya sa kanyang anak. Maligo ka, kumain ka, tapos isulat mo lahat ng pangalang natatandaan mo bawat isa. Tumango si Ligaya at umakyat sa hagdan. Huminto siya sa ikatlong baitang. Ma, tatawagan niyo ba ang eskwelahan? Hindi nakbago ang ekspresyon ni Dalisay. Hindi pa. Kinaumagahan, tinawagan ni Dalisay si Principal Eduardo Villanueva. Pero hindi ito isang emosyonal na tawa mula sa isang galit na magulang. Ito ay isang formal na request. Ipinakilala niya ang sarili bilang ina ni Ligaya Santos. Humingi siya ng meeting para pag-usapan ng isang physical assault sa loob ng campus. Ginamit niya ang salitang yon mismo, assault, pananakit. Hindi bullying, hindi away bata, assault. Nagiba agad ang tono ni Villanueva. Friendly pero kontrolado. Nagmamanage NG sitwasyon. Ati, Santos, salamat sa pagtawag niyo. Sineseryoso po natin ang lahat ng concerns dito sa San Ignacio. Huminto siya. Rinig ang pag-ingat sa masalita niya. Kaya lang mga bata sa ganitong edad, alam niyo naman sila. Unang linggo pa lang, mainit ang emosyon. Nakakasiguro po akong maayos natin ito sa isang pag-usap sa pagitan ng mga bata. Pisikal na itinulak ang anak ko sa lupa sa harap ng maraming saksi. Sabi ni Dalisay, may security footage yan. Isa pang katahimikan mas matagal ngayon. Naintindihan ko po ang concern niyo. Titiknan po natin yan. Pero gusto ko kayong asyuruhin. Matagal na po ang kultura ng respeto sa San Ignacio. Sigurado akong misunderstanding lang ito. Misunderstanding? Minsan po mas malala lang tingnan kaysa sa totoo. Kadalasan, may kasalanan ang makabilang panik. Hinayaan ni Dalisay na tumagal ang katahimikan ng 3 segundo. Tapos sinabi niya, gusto ko ng formal na meeting ngayong linggo. Gusto ko rin ng kopya ng anti-bullying at anti-discrimination policies ng eskwelahan. Siyempre po, ipapadala ko yan sa asistan ko. Hindi kailanman dumating ang ngayon. Ang ginawa ni Villanueva ay ibinaba ang telepono at agad na tinawagan si Don Gabriel Montemayor. Don Gabriel, heads up lang. Naingay ang nanayng bagong estudyante tungkol sa insidente sa courtyard. Parang gusto niyang palakihin ang issue. Nasa opisina si Don Gabriel. Lamasang yari sa mahogani. May view ng skyline ng Begeche mula sa malalaking bintana. Sumandal siya sa kanyang leather chair at tumawa. Seryoso ka ba? Hindi kinaya ng bagong bata ang konting asaran tapos gusto ngang nanay ngang meeting? Sabihin mo titingnan natin tapos move on na. San Ignacio to. Et, hindi daycare. Binanggit niya ang security camera. Ilang segundong katahimikan. Di siguraduhin mong masunod ang normal retention cycle ng footage. Sabi ni Gabriel, 30 days, di ba? Hayan mo lang mag-expire. Gabriel, hindi ko alam kung ako nakpatayong gym na yon. Ako nakpondong renovation ng parking lot niyo. Hindi mapaparusahan ang anak ko dahil lang hindi makatanggap ng biro ang isang transfer student. Ayusin mo yan. Binaba ni Villanueva ang telepono.
Binuksan niya ang drawer ng kanyang desk, kumuha nga ang touchit at nginuya ang 3 tableta. Hindi niya alam na nire-record ni Dalisay ang buong tawag. Ang Pilipinas ay may anti-wiretapping law, ngunit ginamit ni Dalisay ang kanyang opisyal na kapasidad at pamamaraan para siguruhing legal ang kanyang pakalap ng ebidensya o simpleng nakapagsalita na ang kabilang panig sa isyong ipinagtatanggol niya. Sa eskwelahan, malinaw ang mensahe. Walang nangyari, walang parusa, walang meeting, walang email, wala, at tinanggap iyon ni Beatrice bilang isang green light. Sa loob ng 3 araw, lumala ang mapag-atake. Lunes, binuksan ni Ligaya ang kanyang locker at may nakitang drawing na nakadikit sa pinto. Isang pangit na karikato na pinalaki ang matampo niya. May itim na balat na kinulayan ng brown marker. Malaking labi. Ang salitang kota ay nakasulat sa kulay pula sa ilalim. Nanginginig ang makamay ni Ligaya nang tanggalin niya ito. Hindi niya ito nilukot. Nilagay niya ito sa isang plastic sleeve at isiningit sa kanyang notebook. Martes, nawalang gym clothes ni Ligaya sa locker niya noong 4th period. Nakita niya ang nga ito 40 minuto ang nakalipas na nakasiksik sa inidoro ng chair ng nga babae. Basang-basa, hindi na masusuot. Kinuhaan niya itong picture bago hawakan. Nakikita ang timestamp sa screen ng kanyang phone. Miyerkules, isang screenshot ang kumalat sa group chat ng junior class. Sumulat si Beatrice ng mensahe tungkol kay Ligaya gamit ang isang mapanlait na salita na tumutukoy sa kanyang pagiging morena, probinsyana. Hindi nakatago, hindi naka-abreviate ang buong salita. Sinundan ng laughing emoji at ng linyang, hindi ko makapaniwalang pinanatilin nila siya rito. 46 na estudyante ang nakakita ng mensaheng iyon. Walang ni isang na-report. Mas malalim ang takot kay Beatrice kaysa sa anumang patakaran ng eskwelahan. Pero may isang tao, isang estudyanteng hindi pa rin kilala ni Ligaya, ang kumuha ng screenshot at ipinadala ito sa kanya gamit ang isang anonymous na Instagram account. Walang mensahe, larawan lang. Naisave ito ni Ligaya, isinamo sa file. Huwebes, lumampas na sila sa limitasyon. Nasa banyo sa 2nd floor si Ligaya pagkatapos ng 5th period, nahuhugas ng kamay. Tumutulo ng hindi pantay ang gripo, isang metal na tunok laban sa sink. Ang fluorescent light sa itaas ng salamin ay umugong at kumukurap. Bumukas ang pinto. Unang pumasok si Beatrice. Sumunod si Micaela, tumayo sa pinto. Hinaharangan ito. Hindi ngumiti si Beatrice ngayon. Iba na ang mukha niya, mas matigas, lumapit siya, masadong malapit, amoy mingum at hairspray si Beatrice. Narinig ko tumawag yung mommy mo kay Villanueva. Hindi gumalaw si Ligaya. Basa pa ang makamay niya. Gawing kong malinaw sayo to ah. Mababa ang boses ni Beatrice, halos pabulong na. Tatay ko ang nakpatayo ang kalahating eskwelahang to. Hawak niya ang board, hawak niya si Villanueva. At kung iniisip mong may magbabago sa pagtakbo mo sa nanay mo, mas bobo ka pa kaysa sa mukha mo. Mas lumapit pa siya, ilang pulgada na lang ang layo ng bibi sa tainga ni Ligaya. Kapa na sumbong ka pa ulit, gagawin kong impyerno ang buhay mo rito hanggang sa makmakaawa kang umalis, tulad nung huling babae. Nakalabas ang phone ni Micaela, nagre-record. Akala niya gumagawa siya ng panlaban, isang video na magagamit laban kay Ligaya. Hindi niya alam na gumagawa siya ng ebidensya. Walang sinabi si Ligaya. Kumakabog ang puso niya sa dibdib niya, nanikip ang paningin niya, pero nanatili siyang nakatayo. At ang maliit na pandan na nakasabit sa halik niya. Isang simpleng silver necklace na bigay nga. Ina niya bago ang unang araw, ay nai-record ang bawat salita. May built-in microphone, continuous loop, 50 oras ng storage. Hindi isinaba ni Dalisay Santos ang kanyang anak sa giyera ng walang armas. Kinabukasan, ginawa ng eskwelahan ang pinal na galaw nito. Tumawag ulit si Don Gabriel kay Villanueva at hiniling na ilipat si Ligaya sa ibang klase para raw mabawasan ang gulo. Sumunod si Villanueva sa loob ng 24 oras. Si Ligaya, ang biktima, ang siyang inilipat, inalis sa dati niyang schedule, itinapon sa marandom na section sa kalagitnaan ng lesson. Naguluhan ang ma-teacher na tumitingin sa kanya. Nakbulungan ang nga estudyante. Siya ang pinarusahan dahil siya ang inatake.
Nag-file ng formal at nakasulat na reklamo si Dalisay sa San Ignacio School Board. Detalyado, dokumentado, 14 pahina, may nakakabit na ebidensya. Ang board chair, isang lalaking nanganggalang Richard Caldwell na naglaro ng golf kasama ni Gabriel Montemayor tuwing ikalawang Sabado sa isang country club, ay nagpadala ng reply na may 2 pangungusap. Natanggap na po namin ang inyong reklamo at ito ay pinag-aralan. Kami ay makikipag-ugnayan sa inyo sa tamang panahon. Hindi na sila kailanman nakipag-ugnayan. Pero si Dalisay Santos ay hindi bumubuo ang kaso sa eskwelahan. Bumubuo siyang isang kasong pambansang level. Tahimik siyang nakipag-ugnayan sa Educational Opportunities Section ng DOJ, ang mismong departamento niya. Formal siyang nag-recuse o umiwas sa kaso para maiwasan ang conflict of interest at ibinigay ang case file sa isang pinakakatiwalaang katrabaho, si Ate Patricia Wells. Tumawag din siya sa Commission on Human Rights at sa isang legal defense fund. Nagtalaga agad sila ng team sa loob ng 48 oras at gumawa pa siya ng isang tawag sa isang senior investigative reporter sa Philippine Daily Inquirer na nag-cover ng edukasyon at human rights. Wala siyang ibinigay sa reporter na pwedeng isapubliko, hindi muna, pangalan lang, isang eskwelahan at isang tanong. Ilang reklamo na ba ang ibinaw ng San Ignacio International School sa nakalipas na 10 taon? Nagsimulang maghukay ang reporter nung hapong iyon din, walang nakakalam sa San Ignacio. Hindi si Villanueva, hindi si Gabriel, hindi si Beatrice, at walang kahit sinong miyembro ng board. Umaandar na ang mamakinarya, mabagal, tahimik, kung paano ito laging umaandar kapag nagdesisyon ang isang taong nakakaintindi sa sistema na gamitin ito. 2 linggo ang lumipas. 2 linggo ng pagdodokumento ni Ligaya. 2 linggo ng pagbuo ng kaso ni Dalisay. 2 linggo na naglalakat si Beatrice Montemayor sa mga pasilyo ng San Ignacio na parang walang makakagalaw sa kanya. At tumating ang assembly. Tuwing Setyembre, nagdaraos ang San Ignacio ng tinatawag nilang Community Values Assembly. Isang malaking event sa main auditorium para sa buong eskwelahan, imbitado ang mga magulang. Nasa front row ang mga board member. Grandioso ang lahat. May logo ng eskwelahan sa podium. Tumutuktok ng malumanay ang isang string quartet habang pumapasok ang mga pamilya. Nakaprint sa mamahaling cardstock ang mga programa. Amoy floorwax at pabango ang auditorium. Umiingit ang mga leather na upuan habang umupo ang mga magulang. Nakbibigay na, mainit na dilaw na ilaw ang makandeliya sa kisama. Mukhang mamahalin. Mukhang laktas. Nakaupo si Don Gabriel sa unang hilera. Naka-navy blazer, may pin ng eskwelahan sa lapel. Nakakrus ang mga binti. Nakipakamay siya sa 3 magulang bago namatay ang mga ilaw. Ang kanyang anak ay nakaupo 2 hilera sa likod niya kasama sina Micaela at Chloe. Nagbubulungan at nag-scroll sa kanilang mga phone. Umakyat si Principal Villanueva sa podium sakto alas 10:00 umaga. Inayos niya ang mikropono, tumikhim, at ngumiti ng parang pinraktis. Magandang umaga, pamilya ng San Ignacio. Welcome sa ating taunang Community Values Assembly. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang mabagay na nagpapabukod tangi sa institusyong ito, ang ating pangako sa magandang asal, sa kahusayan, at higit sa lahat sa pagiging inklusibo. Huminto siya para sa palakpak. Nakuha niya ito. Sa San Ignacio, bawat estudyante ay pinapahalagahan, bawat boses ay mahalaga, at bawat pamilya ay bahagi ng mas malaking komunidad. Mas maraming palakpak, pinakamalakas pumalakpak si Don Gabriel. Nagpatuloy si Villanueva ng 6 na minuto pa. Ang masalitang gayang integridad at pagtanggap ay lumutang sa buong auditorium na parang malobo, maganda, magaan, walang laman. Tapos bumukas ang mga pinto sa likod. Hindi malakas, hindi madrama, basta bumukas lang. 2 tao ang pumasok, isang lalaki at isang babae, parehong naka-dark suit, parehong may dalang leather folders, parehong may suot na credentials sa lanyard sa kanilang mga lig. Hindi sila umupo. Naglakad sila ng diretso sa gitnang pasilyo, tumigil sa paktuktok ang string quartet, lumingon ang maulo, nakingay ang mabulungan sa maupuan. Nakita sila ni Villanueva mula sa podium. Nanigas ang ngiti niya.
Nakarating ang babae sa harap ng auditorium at malinaw na nagsalita. Hindi na kailangan ng mikropono. Umaalingaw-ngaw ang boses niya. Principal Villanueva, ako po si Special Agent Diwata Cruz at ito po si Agent Tomar Reyes. Kami po ay mula sa National Bureau of Investigation NBI at katuwang ang Department of Justice. Naging sobrang tahimik ng auditorium. Hindi lang tahimik, kundi nakakabinging katahimikan. Ang klaseng katahimikan na nakakabigat sa pandinig. Nandito kami para magatid ng formal na abiso na ang San Ignacio International School ay nasa ilalim ng federal at pambansang investigasyon dahil sa sistematikong diskriminasyon, tinatarget na harassment sa mga estudyante base sa kanilang pinagmulan, at sa diyang kabiguan ng institusyon na ipatupad ang proteksyon sa karapatang pantao. Ipinatong niya ang dokumento sa podium sa harap ni Villanueva. Hindi niya ito hinawakan. Mahigpit na nakakapit ang kanyang kamay sa gilid ng podium na parang iyon lang ang napapanatili sa kanyang nakatayo. Tumayo agad si Don Gabriel bago pa matapos ang ahente sa kanyang pangungusap. Kabastusan to. Nakakagalit ito. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong auditorium. Namumula ang mukha niya. Kitang-kita ang pakpintik ng ugat sa kanyang sintido. Sinong nag-authorize nito? Sa anong basehan? Ako ay miyembro ng board ng institusyong ito at hindi ako kinonsulta. Lumingon si Agent Cruz para arapin siya. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Inumpisahan ang investigasyon pagkatapos ng isang formal na referral na suportado ng madokumentadong ebidensya. Ang pagkakakilanlan ang taong nag-refer ay protektado sa ilalim ng batas. Ang ebidensya ay ni-review at inaprubahan ng direktor ng DOJ Human Rights Office na nikip ang panga ni Gabriel. Tumingin siya kay Villanueva. Tumingin si Villanueva sa saig. At sino? Mabagal na sabi ni Gabriel. Bawat salita ay mabigat sa panggagalaiti. Ang direktor ng Human Rights Office. Bumukas muli ang pinto ng auditorium ng isa pang beses. Pumasok si Dalisay Santos. Suot niya ang isang charcoal gray na suit, DOJ credential sa lanyar sa kanyang lig. Nakatali ang buhok. Ang ngatakong niya ay tumutunog sa kahoy na sahig na parang isang kondon. Hindi siya nagmadali. Hindi siya tumingin kay Gabriel Montemayor. Hindi siya tumingin kay Villanueva. Hindi siya tumingin kay Beatrice o Micaela o Chloe. Naglakad siya sa gitnang pasilyo lampas sa mga ahente at umupo sa isang bakantang silya sa ikatlong hilera, eksakto sa tabi ni Ligaya. Tumingin si Ligaya sa kanyang ina. At sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa mga gate ng San Ignacio, ngumiti siya, sumabog ang mabulungan. Nag-usap-usap ang mga magulang. Inunat ng mga estudyante ang kanilang mga leak. Nagsilabasan ang mga phone kahit may no phone policy. Tinitigan ni Beatrice Collins si Ligaya mula sa dalawang hilera sa likod. Nawala ang kulay sa kanyang mukha na parang tubig na naubos sa lababo. Bumuka ang kanyang malabi pero walang lumabas na tunok. Hinawakan ni Micaela ang braso ni Beatrice. Wait, nanay niya yun? Nagsalita ulit si Agent Cruz. Nakuha at na-preserve pa namin ang mga sumusunod na ebidensya. Security camera footage mula sa main courtyard na may petsang Setyembre 3. Maramihang video na ni-record ng mga estudyante na nagpapakita ng physical assault at verbal harassment. Mga screenshot ng group chat ng junior class na naglalaman ng mga mapanlait na salita laban sa isang estudyante. At isang audio recording na nakuha noong Setyembre 11 na nagdodokumento ng isang direktang verbal threat na ginawa sa loob ng eskwelahan. Hinayaan niyang maramdaman ng lahat ang bawat item ng hiwa-hiwalay. Bawat isa ay tumama sa kwarto na parang batong inihulok sa tahimik na tubig. Nanginginig ang kamay ni Villanueva sa podium. Dumukot si Don Gabriel sa bulsangang jacket niya at kinuha ang kanyang phone. Mabilis na gumalaw ang madaliri niya na tinatawagan ang kanyang abogado. Pero hindi na si Gabriel ang pinapanot ng kwarto. Nakatingin ang lahat kay Ligaya Santos, ang babaeng itinulak sa putikan. Ang babaeng tinawag na charity case at squatter. Ang babaeng ang gym clothes ay isiniksik sa inidoro. Ang babaeng sinabihang hindi siya belong doon. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang ina. Tuwid ang likot, nakapatong ang makamay sa kanyang hita. Malinaw ang mamata. Wala siyang sinabing kahit isang salita. Hindi niya kailangan.
Ang katahimikan na dating nagpa-invisible sa kanya ay siya ngayong nagprotekta at nagpatapang sa kanya. Nagtapos ang assembly sa isang kaguluhan. Hindi ang malakas na klaseng gulo kundi yung nakakasakal. Yung klase na walang nakakaalam kung ano ang sasabihin kaya sabay-sabay silang nagsalita ng pabulong. Mahigpit na hawa ng mga magulang ang kanilang maprograma na parang kalasak. Nanigas ang mga estudyante sa kanilang maupuan. Hindi na tumuktok ng kahit isang nota ang string quartet. Si Principal Villanueva ay sinamahan ni Agent Reyes papunta sa opisina nito sa loob ng 10 minuto pagkatapos ng anunsyo. Naksara ang pinto sa likod nila sa pamamagitan ng malabong salamin. Makikita nga magulang na naglalakad si Villanueva na nakaupo habang nakahawak ang ulo niya sa kanyang makame habang inilatak ng ahente ang madokumento sa desk niya isa-isa. Pagsapit, enege tanggali. Isinailalim sa administrative leave si Villanueva. Ang nirikot niyang phone call, yung tinawa niyang misunderstanding lang ang report ni Dalisay at agad niyang ibinalita kay Gabriel Montemayor ay bahagi ng ebidensya ng gobyerno. Sinabihan niya si Gabriel na hayaang mag-expire ang security footage. Tinawag niyang misunderstanding ang report ng pananakit mula sa isang ina. Hindi na siya kailanman nakabalik sa opisinang iyon. Ang 3 babae ang sumunod. Sina Beatrice, Micaela at Chloe ay hinugot sa kanilang maklase bago mag-lunch. Isa-isa, naglakad ang bawat isa papunta sa front office at naabutan nilang nakaupo na doon ang mamagulang nila. Ipinatawag ng interim administration. Amoy lumang kape at kaba ang buong kwarto. Ang 3 ay agad na nasuspend habang naghihintay na formal na expulsion hearings. Ang reaksyon ni Beatrice ang pinakamalakas. Tumayo siya sa opisina at tiningnan ang kanyang ama na dumiretso agad mula sa auditorium. Maluwag ang necktie nito. Namumula pa rin ang mukha. Nasa ika-4 na tawa na siya sa kanyang abogado. "Daddy, do something," sabi ni Beatrice. Basag ang boses niya, hindi dahil nagsisisi, kundi dahil hindi siya makapaniwala. Hindi pa siya kailanman napunta sa ganitong posisyon ng pagtanggap kang parusa. Ang lupa sa ilalim niya ay laging matatag, bayad at binili. Ngayon, nagugunaw na ito. Tinakpan ni Gabriel ang kanyang phone. "Not now, Beatrice." Umupo siya. Nanginik ang hita niya. Kinitkit niya ang nakuko niya hanggang sa dumugo. Bumigay si Micaela Valdez sa unang 15 minuto. Umiyak, hindi makahinga ng maayos. Binaliktat niya si Beatrice ng napakabilis. Halos nakakatawa na sana kung may nakakatawa man sa sitwasyon. Ideya niya po lahat. Ideya niya lahat yun. Sumunod lang ako. Ayoko kasing mapag-initan niya. Hindi niyo naintindihan. Pag humindi ka kay Beatrice, ikaw na ang susunod niyang target. Ang kanyang ina ay nakaupo sa tabi niya, namumutla, walang sinasabi. Kumuha agad ng abogado ang mga magulang ni Chloe bago pa ma-print ang suspension letter. Tumating sila na may dalang legal pad at demand para sa due process. Ginamit ng abogado ang mga salitang disproportion at sobra-sobra at rush to judgment padalos-dalos. Walang gumamit ng salitang inosente. Tapos dumating ang sandali na gusto kong makita niyo ng malinaw. Noong hapong iyon, habang naglalakad si Ligaya sa main koridor papunta sa sakayan kanyang ina, nakita siya ni Beatrice mula sa front office. Nakabukas ang salamin na pinto, punong ng magulang at administrator ang pasilyo, 12-12 ng mata ang nanunot. Tumayo si Beatrice. Naglakad siya papunta kay Ligaya. Dahil suspended na siya, hindi na sana siya pwedeng nasa pasilyo, pero walang pumigil sa kanya. "Hindi pa. Ligaya, Ligaya, wait." Huminto si Ligaya. Lumingon siya. Namumula ang mukha ni Beatrice, kalat ang maskara sa ilalim ng kanyang mata. Matinis at manipis ang boses niya, ang kanyang performance voice, ang ginagamit niya kapag nanonood ang mga matatanda. "I'm sorry, okay? I'm really sorry. I didn't mean for it to go this far. It was stupid. Nakpakatanga ako. Can we talk about this?" Tiningnan siya ni Ligaya. Hindi siya kumurap, hindi lumambot ang mukha niya, hindi siya tumango. Tiningnan niya si Beatrice Montemayor sa parehong paraan na tiningnan niya ito mula sa putikan. May memorya, may malinaw na paningin.
May tahimik na pag-unawa na ang isang apology na ginawa lang para sa mananonot ay hindi totoong apology. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palayo. Walang salita, walang madramang speech. Tunok lang ang sapatos niya sa tilas na sahig, matatak at pantay, papalayo ng papalayo hanggang sa itulak niya ang front door at lumabas sa sikat ng araw sa hapon. Nakatayo si Beatrice sa pasilyo, nakababang mga braso. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nagsorry siya at walang nabago nito. Nung gabing iyon, nagsubmit ng resignation ng school board chair na si Richard Caldwell, ang golf partner ni Gabriel. Dalawang pangungusap, epektibo agad para sa personal na dahilan. Walang press statement, walang paalam, basta umalis. At ang 6:07 PM habang naghahapunan ang nga pamilya sa buong Metro Manila, inilabas ang Philippine Daily Inquirer ang una nitong artikulo. Ang headline, Alit na akademya sa Alabang, nasa ilalim ng investigasyon ng gobyerno dahil sa harassment, anak ng board member, kinilalang pangunahing ng API. Pagsapit na hating gabi, na-share na ito ng mahigit 40,000 beses. Pinatay ni Gabriel ang phone niya ng 9:01 PM, wala na itong magagawa. Hindi na kailangan ng partisipasyon niya para kumalat ang kwento, bumabasa na ang madomino, at walang ni isang may tatayong muli. Posporo ang artikulo ng Inquirer. Ang social media ang gasolina. Kinaumagahan na report na ito sa TV Patrol 24 oras at iba pang pambansang balita. Nabuhay ang headline sa bawat platform, na-share na screenshot, na quote, pinagdebatehan. Sumabog ang comment sections, nagkaroon ng mga hashtag overnight. Nagtrend ang San Ignacio Academy sa X bago pa man makbukas ang front office ng eskwelahan. Pero ang artikulo ay hindi ang buong investigasyon. Ibabaw lang iyon. Sa ilalim, ilang araw nang nagtatrabaho ang team ng DOJ, NBI, at ang nadiskubre nila ay mas malalim pa sa isang babaeng itinulak sa putik. Nagsupina ang team ni Agent Cruz ng 10 taong internal records mula sa San Ignacio International School, mga email, disciplinary files, complaint logs, minutes ng board meetings, financial records na nakakabit sa impluensya ng mga donor sa pulisya ng eskwelahan. Ang natuklasan nila ay isang sistema, hindi lang isang insidente, kundi isang makinang ginawa para protektahan ang yaman at patahimikin ang nabiktima. Ondert na formal na reklamo na harassment based sa klas at lahi. Pinagmulan ang naifile na magapamilya sa nakalipas na dekada. Ondert, ang bawat isa ay isinara ng walang aksyon. Ang lengguwahe sa resolution files ay halos magkakamuka bawat isa. Investigated and resolved o insufficient evidence to proceed. Copy and paste ng paulit-ulit. Pero iba ang kwentong sinabi ng nga email. Sa isang palitan ng email 3 taon na ang nakalipas, sumulat si Villanueva sa isang board member, nagbabanta ang pamilya Williams na ipapamedya ito. Sabi ni Gabriel, siya na raw ang bahala. Sige, we close the file and move on. Sa isa pa mula 5 taon na ang nakalipas, isa pang reklamo mula sa pamilya ng isang scholar. Parehong pasilyo, parehong grupo ng nga estudyante. I recommend we transfer the complainant to a different section to avoid further disruption. I transfer ang nagreklamo, hindi ang nang-api, kundi ang biktima. Planado ang pattern. Sa tuwing may estudyante mula sa labas ng kanilang sirkulo na nagrereklamo ng harassment, ang sagot ng eskwelahan ay ihiwalay ang nagreport, ilipat ang schedule nila, palitan ang maklase nila. Minsan inaengganyo pa ang pamilya na ay konsidera ang ibang educational options. 3 pamilya na ang kumuha sa mga anak nila mula sa San Ignacio matapos sabihang baka hindi right fit ang eskwelahan para sa anak nila. Ang mapamilyang iyon ay purong maskolar o galing sa maprobinsya. Hindi ginamit ng eskwelahan ang salitang mahirap o moreno sa pagsulat. Hindi na nila kailangan. Sapat na ang naging takbo ang sistema nila. At sa gitna ng pattern na iyon, nang paulit-ulit ay si Don Gabriel Montemayor, nasa bawat ibinaong reklamo ang fingerprints niya. Mga tawa kay Villanueva, mga email sa board members, mga donasyon na dumarating ilang linggo pagkatapos isara ang isang reklamo. Ang koneksyon ay hindi patago. Ito ay transaksyonal.
Nagsampa ang gobyerno NG formal na kaso laban sa San Ignacio sa Regional Trial Court. Pinangalanan sa reklamo ang eskwelahan, ang board, at si Don Gabriel ng personal bilang isang partido na gumamit ng labis na impluensya sa disciplinary proceedings para supilin ang mga claims ng diskriminasyon at harassment. Mabilis na kumilos ang korte, itinakda ang hearing sa loob ng 6 na linggo. Kumuha si Gabriel ng pinakamahal na law firm sa Makati, 3 abogado, 2 paralegal, isang crisis communications consultant. Predictable ang strategy niya. Deny, deflect, delay. Hindi ito umubra dahil nagsimula ng lumabas ang mga tao. Una ay si Amihan, ang indigenous scholar na nag-transfer palabas nung nakarang taon. Nanahimik ang pamilya niya dahil sa pagod at takot. Pero nang makita nila ang artikulo sa Inquirer, kinuha ng nanay niya ang telepono at tinawagan ang direct line ni Agent Cruz. Nakakadurog ang testimonya ni Amihan. Inilarawan niya ang mabuwan ng tinatarget na harassment, manot sa locker niya, pag-iwas sa kanya ng matao, isang palayaw na sobrang lupit na hindi ko nababanggitin. Inilarawan niya ang pagre-report nito kay Villanueva. Inilarawan niya nung sinabihan siyang ang eskwelahan na ang bahala. Inilarawan niya na nakatanggap ang tatay niya ng tawag mula mismo kay Gabriel Montemayor na nagpapahiwatik na masasaya daw si Amihan sa eskwelahang mas babagay sa kanyang kultura. Sunod ang mga Robinson. Isang pamilya na ang anak ay nag-aral sa San Ignacio 4 na taon na ang nakalipas. Parehong kwento, parehong mga salita, parehong resulta, tapos ang mga Carter, tapos ang mga Marshall. 5 pamilya, 10 taon, isang script. Ang hearing ay ginanap sa isang RTC courtroom. Nga pader na yari sa kahoy, watawat ng Pilipinas sa likod ng upuan ng judge. Punong-puno ang kwarto. Mareporter sa likurang hanay. Mamagulang sa makabilang panig. Mga abogado ng gobyerno sa isang mesa. Legal team ng San Ignacio sa kabila. Si Judge Hernando Borja ang nag-preside. 63 taong gulang, puting buho. Mga reading glasses na sinusuot lang niya kapag gusto niyang malaman ng matao na nakbabasa siya ng maigi. Umupo si Ligaya Santos sa witness stand. Naka-navy blue na blusa siya at nakaupo na magkadawpang palad sa witness table. Hindi siya malikot. Hindi siya umiyak. Nagsalita siya kung paano siya tinuruan ng kanyang ina. Malinaw, tiyak, at walang halong palamuti. Inilarawan niya ang unang araw niya, ang courtyard, ang cafeteria, ang pasilyo, ang putik, ang locker, ang banyo, ang group chat, ang pek transfer sa kanya. At pagkatapos, ay binuksan niya ang kanyang notebook, yung mansado ng putik, yung nahulo sa sanaw nung araw na itinula siya ni Beatrice, nakulubot at nagiba na ang kulay ng nga pahina. Kumalat ang ilang tinta, pero nababasa pa rin ang ga-entry, bawat isa. Binasa niya ng malakas ang entry nung gabi pagkatapos ng insidente sa putik. Ngayon ay itinulak ako sa putikan sa harap ng mataong nanut at walang ginawa. Hindi ko pa alam ang mapangalan nila, pero alamin ko. Isinulat ko kung ano ang nakita ko sa likod ng maputik sa pilik mata ko. 3 babae, 30 saksi, isang kamera, walang tulong, naging tahimik ang courtroom. Napunas ng mata ang isang reporter sa likod. Isinara ni Ligaya ang notebook. Tumingin siya kay Judge Borja. Ginawa ko po ang lahat ng dapat kong gawin. Nagsabi akong totoo. Nagtago ako ng mga record. Humingi akong tulong. At piniling eskwelahan na protektahan ang mataong nanakit sa akin. Huminto siya. 16 anyos po ako. Hindi ko na sana kailangang bumuno malaking kaso para lang makinglakta sa eskwelahan. Tinanggal ni Judge Borja ang salamin niya. Hinayaan niyang manatili ang katahimikan ng isang mahabang sandali. Tapos nagsalita siya. Ang korteng ito ay nakreview ngang malawak na dokumentasyon ng pattern ng sadyang kabiguan ng institusyon. Hindi lang nabigo ang San Ignacio na protektahan ang mga estudyante nitong iba ang estado o pinagmulan, kundi aktibo itong nakilahok sa pagpapatahimik sa kanila para protektahan ang mga ugnayang pinansyal nito. Hindi iyon kapabayaan. Iyon ay pakikipagsabwatan. Naging komprehensibo ang hatol. Inilagay ang San Ignacio sa ilalim ng matinding court order at oversight ng gobyerno sa loob ng 5 taon. Mandatory na anti-discrimination training para sa lahat ng staff, faculty, at board members taon-taon.
Isang external review sa lahat ng disciplinary actions na kinasasangkutan ng mga estudyante mula sa labas ng elite circle nila sa nakalipas na dekada. Isang full-time civil rights at anti-bullying compliance officer ang ilalagay sa campus. Formal na tinanggal si Don Gabriel Montemayor sa school board. Inalis ang panggalan niya mula sa athletic wing. Ang tansong plek na hinintuan ni Ligaya noong unang araw niya, Montemayor Sports Pavilion, ay tinanggal sa pader at nilabas gamit ang isang karton. Formal na na-expel si Beatrice Montemayor. Naharap siya sa isang juvenile petition para sa assault at criminal harassment. Inutos ng kortang 200 oras ng community service, 18 buwan ng mandatory counseling at partisipasyon sa isang restorative justice program. Na-expel din sina Micaela Valdez at Chloe Sai. Pareho ring nakatanggap ng community service at mandatory counseling. Bumaksak ang Gaffel Miliete, nakahinga ng maluwag ang buong courtroom, at sa isang lugar sa ikatlong hilera, nakaupo si Ligaya Santos sa tabing kanyang ina, notebook sa kanyang hita, tuwid ang likot, malinaw ang mamata, hindi siya nakdiwang. Naksulat lang siya ang petsa sa itaas ng isang bagong pahina. 3 buwan pagkatapos ng hatol, naktransfer si Ligaya palabas ng San Ignacio. Hindi dahil pinaalis siya, hindi dahil natatakot siya, hindi dahil may humiling na umalis siya, pinili niyang umalis. Inalok ni Dalisay na panatilihin siya ron. Ang bagong administrasyon ay buong pusong tatanggapin siya pabalik. Ang order ng korte ay nagagarantiya ng proteksyong wala doon nun. Sa papel, ibang eskwelahan na ang San Ignacio, pero ayaw na ni Ligaya na maglakat sa mga pasilyong iyon. Hindi dahil sa mga alaala, dala niya ang maiyon sa notebook niya kahit saan siya magpunta, kundi dahil gusto niyang magsimula ulit sa isang lugar na hindi kailangan ng utos ng korte para tratuhin siyang parang tao. Nag-enroll siya sa Manila Science High School, isang pampublikong eskwelahan na 15 minuto mula sa bahay nila. Gusaling ba to? May metal detector sa pasukan, walang string quartet, walang wagyu at organic na salad sa lunch. Ang mapasilyo ay amoy floor wax at rubber na sapatos. Minahal ito ni Ligaya. Sa loob ng unang buwan niya, nagtayo siya ng isang student advocacy group na tinawa na ang record. Nakuha ang pangalan mula sa kanyang notebook, ang gawaang pagsusulat ng mabagay, ang pagtangging hayaang maglaho ang masandali. Nagimit siyang grupo tuwing Huwebes pagkatapos enije klase sa isang iniro na classroom. Kahit sinong estudyante na nakaranas ng bullying, diskriminasyon o harassment ay pwedeng pumunta. Hindi nila kailangang mag-share. Kailangan lang nilang pumunta dun. Pagsapit ng Disyembre, 31 na ang miyembro ng ang record. Gumawa sila ng resource guide para sa mga estudyanteng gustong mag-file ng reklamo. Nakipag-partner sila sa isang lokal na civil rights NGO para magpatakbo ng workshop sa dokumentasyon, paano mag-screenshot, paano isave ang mga mensahe, paano gumawa ng timeline. Dala pa rin ni Ligaya ang notebook na mansado ng putik. Hindi niya ito pinalitan. Nakulubot ang mapahina, nakiba ang kulay ng cover. Ang ilang entries ay halos hindi na mabasa dahil sa pakakabasa sa tubig. Sinasadya niyang itago ito. Pinapaalala nito sa akin na ang pinakamasamang araw ay pwedeng maging pinakamahalagang araw, sabi niya sa isang lokal na reporter na nag-cover ng launch ng ang record. Ayokong makalimutan kung ano ang pakiramdam, kasi kung makakalimutan ko, titigil ako sa paglaban. Naprofila si Dalisay Santos sa Isang National Magazine noong Disyembre. Ang artikulo ay nakapokus sa kanyang 2 papel. Isang ina na pinanut ang anak niyang umuwi na punong putik. At isang opisyal ng gobyerno na alam kung paano gawing basehan ng batas ang sakit. Nang tanungin ng interviewer kung ano ang pakiramdam niya sa naging resulta, nagkibit balikat si Dalisay. Tinuruan ko lang ang anak ko na idokumento ang lahat. Siya na ang gumawa ng iba. Ngayon, si Beatrice. Hindi magpapanggap ang kwentistang ito na naging ibang tao siya overnight. Hindi ganun yun. Matagal ang counseling. Mas matagal ang pananagutan. Pero 6 na buwan sa kanyang mandated program, sumulat si Beatrice ng liham kay Ligaya. Hindi email, hindi text. Isang sulat kamay na liham sa simpleng puting papel. Walang audience, walang kamera, walang performance. Pribado ang nilalaman ng liham na iyon. Hindi kailanman ibinahagi ni Ligaya ito sa publiko.
Hindi niya kailanman kinumpirma kung binasa niya ito o hindi, pero sasabihin ko ito sa inyo. Ang liham ay hindi nanggaling sa parehong babaeng nakatayo sa courtyard na iyon. Kung tatagal ba ang pagbabagong iyon ay tanging panahon lang ang makakasagot. Pero ang katotohanang isinulat ito ng tahimik, walang mga saksi at walang anumang pwedeng mapala, ay may ibig sabihin. Ang pananagutan, kapag totoo, ay hindi kailangan ng manunut. Nagbukas muli ang San Ignacio noong Enero sa ilalim ng Federal Consent Decree, Court Order. Ang bagong principal ay si Dr. Evelyn Reyes, isang babaeng kinuha mula sa isang public school district sa Quezon City na nakilala sa buong bansa dahil sa pamumunong nakapokus sa pagkakapantay-pantay. Ang una niyang ginawa ay makomisyon ng isang mural sa courtyard na ididisenyo ng mga estudyante. Ang mismong courtyard kung saan nahulog si Ligaya sa putik. Ang mismong lugar kung saan 30 estudyante ang nanut at walang gumalaw. Inabot ng 2 buwan para matapos ang mural. 12 estudyante ang nagpinta nito. Ang disenyo ay nagpapakitang makamay na may iba't ibang kulay na inaangat ang isa't isa. Sa ilalim ngang imahe sa malinis at itim na letra ay isang linya. Ang dignidad ay hindi isang pribilehiyo, ito ay isang karapatan. Hindi nagpinta ni kahit ano doon si Ligaya. Wala na siya sa San Ignacio, pero bumalik siya para sa unveiling. Tumayo siya sa gilid ng courtyard na karga ang notebook niya sa ilalim ng braso niya at tiningnan ang pader ng matagal. Wala siyang sinabi. Nagsulat lang siya ng petsa. Kaya, may gusto akong itanong sa inyo at gusto kong maging totoo kayo sa sarili niyo. Kung nakatayo ka sa courtyard na iyon, isa sa 30 estudyanteng nanonut sa isang babaeng itinutulak sa putikan, ano ang gagawin mo? Tutulungan mo ba siyang makatayo? May sasabihin ka ba? O iwas ka ba ng tingin at magpapatuloy sa paglalakad? Sabihin niyo sa akin sa comments, seryoso ako, gusto kong malaman, at kung tinamaan ka sa kwentong itutulad ko, i-share mo. Ipadala mo sa taong kailangang makarinig nito. Sa taong naging batang iyon, sa taong naging saksi sa courtyard na iyon, mag-like, mag-subscribe, makikita tayo sa susunod. Pero bago kayo umalis, tandaan niyo ito. Minsan ang pinakatahimik na tao sa kwarto ang siyang bumubuong ang pinakamatibay na laban. Huwag ninyong ipagkamali ang katahimikan bilang kahinaan. Kailanman,